Bible is serious. Yung kanyang desire na tayo lumiwalay at mabuhay ng kakaibang pamumuhay ay seryosong pinanangawakan ng Diyos at sinabi ng Diyos. E ngayon ay napakaraming tinatawag nating doble karang Kristyano. Doble karang. Ano yung doble karang? Pwede natin sabihin mga double standard. Magandang pagka-Sunday, wow, magandang itsura. Naglilingkod at umakawin sa Panginoon. Pero pagdating sa labas, parang mga tiyato, umamuhay. Tandaan natin ito sa pangalawa. God is serious about our vows and our commitments. Tingnan nyo sa verse 8 and 9, sabi ni Jonah, they that observe lying vanities, forsake their own mercy. Kung saan natin ito sa papasulong? Isa natin, kung pinalay oras ko, isa natin, kahit ito lang may pangarap ko, okay? Yung isa pa natin, Jonah, lumakas na naman. Lumakin. They that observe lying vanities, forsake their own mercy. But I will sacrifice unto thee with a voice of thanksgiving. I will pay that I have salvation is of the Lord. Maybe don't say kinausap ng Diyos, he made a commitment, he made a vow that he's going to proclaim. Nung, lalo pa kami mga problema, dami gumagawa ng mga pangako sa Diyos. Panginoon, iligtas nyo lang ako sa problemang ito. Paglilingkuran ko kayo. Bakit ang ganda? Eh, ang Diyos naman napakabait. Hindi naman natin naloloko ang Diyos. Alam ng Diyos ang ating puso eh. Pero sa kanyang kabutihan, bibigyan kanya ng pagkakataon na magawa ang iyong ipinangako. Sometimes, pagka meron na tayong natanggap at nakding malaya tayo sa ating mga suliranin, nakalimutan natin. Na parang bagang ang Diyos ay hindi kumikilala sa ating mga pangako at sa ating mga sinasambit at nilalabas sa ating mga bibig. Or there are many, pagka may invitation, nakarinig kayo ng mensahe, ang puso mo ay naantig ng salita ng Diyos, maganda lumalapit sa altar. Pero tandaan niyo ito, kinikilala ng Diyos ang iyong mga panangako at sinabit sa kanyang harapan. Hindi kinakailangan nating gawin na may katapatan. There's a verse in Ecclesiastes, in Ecclesiastes chapter 5. Sabi niya sa verse 4, when thou vowest a vow unto thee, unto God, deeper not to pay, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better it is that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. There is an example dito sa Bible na kung saan binigyan ng Diyos ng kaparusahan ng isang bayan dahil sa kanilang hindi pagtupad sa kanilang pinangako. Doon sa 1st, 2nd Samuel chapter 21, makikita natin dito yung isang talata ng 2nd Samuel chapter 21. Saan yun? Pwede ka tayo. Bibigyan tayo kung nakapagulit pa sila. Pero 2nd Samuel chapter 21. Kasi example ng pagkilala ng Diyos sa pinangako ng tao. And there was a famine in the days of David. 3 years, year after year, and David inquired of the Lord. Nagtanong siya sa Diyos, bakit mayroong famine, Panginoon? Ano nangyayari sa aming bansa? Nakipag-ugnayan siya sa Diyos at nagtanong siya, anong naging problema namin, Panginoon? And the Lord answered it, it is for so. For his bloody house, because he slew the Gibeonites. And the king called the Gibeonites and said unto them, now the Gibeonites were not of the children of Israel, but the remnant of the Amorites, and the children of Israel had sworn unto them that, and Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah. Kung babasahin niyo yung background niyan in Joshua chapter 9, naalin lang si Joshua ng mga Gibeonites kung sila'y sumasakop sa Canaan. Nagpanggap ang mga Gibeonites
Dahil sila'y natatakot at nagkaroon ng takot na sila'y papasukin at papatayin ng mga Israelite sa sasakupin ng kanilang bayan. Nagpanggap sila na sila'y galing sa malayong lugar. Nagdala sila ng mga lumang kasangkapan, lumang sapatos, lumang tinapay, lumang alak, at nakipagtagpo sila sa bayan ng Israel at kay Joshua. Sinabi nila, tanong si Joshua, taga saan kayo? Malayo pa pinanggalingan namin, narinig kami kung ano mga ginawa ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa inyong buhay. Kaya kami nandito. Nais namin makipagtipan sa inyo. At sila nakapagtipan. At sinabi ni Joshua, ang pagtitipan, pinangakuan sila ng proteksyon ni Joshua. Pero hindi kalaunan, mga ilang araw lumipas, natagpuan nila na ito pa rin mga Gibeonites. Bagamat sila'y nalinlang, pero pinatigan at pinakawakan ng Diyos ang kanilang ginawang pangako. Pagdating sa pangungunan ni Saul sa bayan ng Israel, siya ay gumawa ng pagpatay at pagsakop doon sa mga Gibeonites. Ang Diyos ay nagbigay ng parusa sa bayan ng Israel because they failed their vows. Ay, marami tayong mga ginagawang pangako. Alam nyo, yung problema sa society is very rampant. One of the problem is because of the vows na hindi tinupad ng mga mag-asawa. Ang hirap ng hanapin ngayon ng mga masasalimuot na doon sa Thailand, ang hirap. Minsan, magpapakasal. Yung pala, merong asawa doon sa ibang lugar. Sa kanila wala naman dito, walang registration pa. Pwede kang magpa-register, pero pinikilala nila na kayo magkasawa, so hindi mo makikita agad ng record niya kung sila'y kasal o hindi. Kung gusto mo i-register, pwede mo i-register. Kung ayaw mo, okay lang din. Ganun sa kanila. Pero alam niyo ba, yung mga bagay na ating sinabit, ang tayo lang doon, sino may mga asawa? Ang sarap ng mga sumpaang ginawa natin ulit, di ba? Sinabi ko pasalatan, yung asawa, napakaganda ng kanyang itsura. No? Ang kanyang buhok ay talagang maayos. Kompleto ng makeup na sinabi, sa hirap at ginawa. Sa hirap at ginawa. O yun na! Diba? Tapos hanggang kumatayan. No? Tapos pagka nagkaroon na ito, meron na mga 2-3 taon, tinapos ko mamamatay si Lord. At minsan pero minsan ang puso ay naaagaw sa maling paniniwala na parang bagang yung ginawang pagtitipan at panunumpaan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming tao ay baliwala lamang. Tingin ba natin na yung ating sinambit sa harapan ng altar ay walang saysay sa harapan ng Diyos? It is a holy sacrament. It is a holy commitment. Hindi naman perfecto yung naging asawa mo. We need to work it out. It is hard. Hindi madali yan. But it is workable. May mga asawa, may mga pamilya tayo dito. 52 years na, no? 52 na ba kayo? 53. Oo. Ako. 54 years, akala ko 40 years, sabi ko, sumukha ako, patawarin niyo ako. 54 years, isipin mo, magkasama pa rin. No? Pwede naman eh. Marami naman mga problema tumaan, di ba? Marami yan, kung kikwentahin natin yan, hindi na mauubos ang oras nilang kakwenta sa atin yan. Pero it is not the reason that we will separate ourselves. Very our vows. Gumawa tayo ng commitment, ang ganda ng commitment. Pero sometimes yung commitment na yan is just mere commitment written in a piece of paper, tapos wala na. Tandaan niyo, ang Diyos kumikilala ng iyong pinangako. Ang Diyos ay kumikilala ng kanyang salita. Pag pinangako niya, ang gagawin niya sa iya. Pero gusto rin ng Diyos, kinikilala niya ang iyong ginagawang pangangako. Baka meron ka ditong, meron kang problema ngayon. At tignan mo, ano ba yung mga bagay na pinangako sa Diyos na hindi pinangako? Just reminding you that you just need to do something to pay your vows. It is good that you will go forward, make some commitments, make some promises before God. But make sure, nakilalanin mo na itong Diyos na ito ay hindi ordinaryong Diyos na pwede mo sabihan tapos tatalikuran. He's a God that keeps records